Talaga bang kayo nag-iimbestiga? Kasi nga po, meron na po mga affidavit eh. Di po ba? May mga personal knowledge na sinasabi dito. Meron na pong tinutukoy talaga ng mga detalye. Pero bakit hanggang ngayon wala pa rin? Kinuha po na kapalit ni Mayor Magalong na investigador diyan sa ICI. May statement siya na wala pa daw pong nakikitang anumang pong ebidensya maliban dito po sa kakasuhan nila ng mga district engineer at mga kontratista. Doon ka naman talaga magtataka. Di po ba? At mag-iisip ka eh. Unahin natin itong mga demonstrador kaya. Parang ganun po ang datingan, di po ba? Muli ho ninyong, kumbaga sinusubukan talaga dito ang pasensya ng ating pong mga kababayan. Meron pong isa, ito po, nagsampa ng demanda ito sa ombudsman. May kaukulang detalye. Ang issue ho dito, isa pong kongresista, asawa niyang vice mayor sa isa pong lalawigan, distrito diyan po sa Central Luzon, kung saan po ang sinasabi nila, hanggang ngayon daw po itong congressman ay siya pa rin pong namumuno sa kanilang construction company. At sa gitna po ng pagbabawal ng batas dito po sa usapin na ito, sila daw po nakakopo ng halos magkano, baby girl, na halaga? 597 million pesos. Mula po yan taong 2018 hanggang taong 2024. Different projects po ito, hindi lang flood control mga kapatid. May basketball court, merong kalsada talaga. Meron pa nga dito, improvement of access roads leading to tourism destinations. May eskwelahan din daw po. Merong farm to market roads mga kapatid, rehabilitation ng dike sa Bulalo River, La Paz, Tarlac. Meron ding construction ng Manila North Road to Esitex, Luisita. Napakarami pong proyekto nito na iba-iba. Actually, may basketball court din. Hindi nga. Na in totality, 597 million pesos daw. Hindi naman sinasabi na mga ghost projects po ang iba dito. Hindi po naman sinasabi na kung ano man po substandard o ano man. But basically po, hindi pwede yun. Ano po, na DG, tumawag din po kami sa CIDG para makuha po ang kanilang panig sa istoryang ito. At po lamang inuulit, ito po naman po ay bahagi ng kanila pong kapangyarihan. Ito po ay standard, kumbaga po, sa mga gusto nilang imbitahan. Pero yung pong effect nito, dito po sa mga kabataang ito at ang kanila pong mga pamilya. Yung sinasabi po na chilling effect. Pero yun nga, pwede po rin ito magbunga ng kabalintunaan. Hindi ka matatakot dahil alam mo na tama ang iyong ginagawa at nasa likod mo ang bayan. FM. Ikulong! Mandarambong! Ikulong! Mandarambong! Ikulong na yan! Mga kurakot. Ba't wala pang nasasabi na? Yun nga Ang bilis nila sinasabi. dito, ha? Ang bilis Opo. nila dito. Halimbawa, Nanggigigil itong ako lalo sinasabi sa ng- inyo. Mga binabanggit po ni Ma'am Pyra na dapat daw po mabulgar sa mga nangyayari po sa kanilang lalawigan. Kasi nga, as you all know, kami po sa aming pong programa dito ay we have limited resources. So sabihin po ng pagbubuo ng ganito pong uri ng mga investigative reports dahil po kami po ay radyo. At kami po naman din ay nagagalak na tayo po may mga katuwang sa TV5 News para po sa kaukulang pong kakaroon pa ng mas malaliman na pag-aaral at paghahayag sa mga nangyayari. Specifically po dito ngayon sa lalawigan ng Tarlac. Muli, salamat na marami para po kay Ma'am Pyra sa kanya pong sakripisyo and sa kanya pong dedikasyon na mabulgar ang korupsyon sa kanyang lalawigan, sa kanila pong bayan at eventually nga po matigil na ito at managot ang dapat na managot. FM. Babae pala yung kanyang anak po na tinambangan at napatay sa kanila pong laban kontra korupsyon diyan sa Central Luzon. Yan po ay bahagi nga na sinasabi na low-hanging fruit. Ano po, yung nga atin ang ating katanungan. Kasi dito po sa statement itong si Mr. Azurin, ang kanya statement na nung siya po'y unang humarap sa media, ang sinasabi niya na basahin ko po yung bahagi ng kanya statement.
Opo, sabi niya dito, as of now, wala pa kaming nakikita. We don't see any liable government official yet. Nung siya po'y tinanong kung meron na ho bang identified na mga government officials accountable dito po sa skandalong ito. Yan ang sinasabi ng pangunahing investigador ng ICI ngayon. Kaya siguro po ang ating panawagan po kay Mr. Azurin, medyo buksan nyo pa ang inyong mga mata. Opo, para po kayo malantad sa katotohanan na meron na pong mga lugar na klarong-klaro na po ang mga pangyayari. Kasi kung merong isang Pyra Lucas na nakakapag-demanda ngayon sa ombudsman na kumpleto ng mga dokumento at informasyon, ang isang investigador na dating chief PMP ay wala pa daw pong nakikita. True FM. Sa amin sa mga waray-waray, sa amin namin dyan, Lord, Ginoo, tabangi kami. Yung pong identify sa mga particular cases, no, at mga tao po na sasampahan ng demanda ng reklamo. Kaya huun namin yun hinimay kanina nga kasi meron po kasi ngayon mga klaro na mga pwede na po talagang kasuhan ng mga paglabag sa umiiral po ng mga batas. Yung mga actual na mga nakaupo sa pwesto and then mismo sila o asawa nila o pamilya po nila yung may-ari mismo ng mga construction companies na nakakakuha ng kontrata sa kanilang lokalidad. Yung po kasi, sabi nga girl, klarong-klaro na po. Kumbaga po, hindi na mahihirapan kasi kitang-kita na sa mga dokumento pa lamang, sa record pa lamang po ng DPWH, sa mga larawan po ng mga proyekto, gaya po ng pagsisiwalat ni Ma'am Pyra Lucas, kumbaga ho, dadaan lang sa proseso, pero most likely po, madali-dali ang conviction. Kasi nga po, naging talamak na sila eh. Wala na silang takot, girl. Alam niyo yun? Hindi ba nila alam yun na labag sa batas yun? Ginawa nila. Siguro nga sa pag-iisip na sila ay makakalusot. So doon na ho natin pinag-uusapan na yung plea bargaining na sinasabi. Kaya doon ho tayo nagsimula kanina. Pwede bang dito ho sa mga halimbawa sa Central Luzon, mag-asawa kayo dyan. Hello? Kung mga bata pa kayo, mga bata pa mga anak, tandaan ninyo, kapag dito hindi kayo nakipagtulungan, kayong dalawa mag-asawa. Hindi kayo pwede magsama sa isang selda. Kasi si Mrs. sa koreksyonal, ikaw sa bilibid.